Okay, mahalaga po yung pag-usapan natin ngayon. Kaya sabi po dito sa balita ay pumalag po, no? Ang AFP sa mga pahayag po ni VP Sara Duterte. Hindi natin pagtatagalin to, wala nang paligoy-ligoy, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Tara, umpisa na natin to. So ayan po yung mainit na balita. Sabi po dito ay sa gitna ng ingay politika, muling nanindigan ng AFP na mananatili silang tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Yan po'y kaugnay sa pahayag po ni VP Sara Duterte. Sabi po dito ay disinformation lang daw ang umano'y tangkang pag-aaklas ng mga dating general at sundalo. Sige po, panoodin po muna natin itong balita na ito bago tayo magbigay ng kumpletong opinion po natin sa bagay na ito. Let's go! Sa gitna ng ingay politika, muling nanindigan ng AFP na mananatili silang tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Disinformation lang daw ang umano'y tangkang pag-aaklas ng mga dating general at sundalo. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Do you think the government is still stable? No. Ma'am, no. Pumalagang AFP sa naging banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con sa Senado na unstable ang gobyerno. Bagaman itinanggi na ito ng palasyo, may hirit pa rin ang armed forces dito. Politically motivated distractions are like static on a radio. They make noise, but they don't actually change the signal. Our focus is locked on our mission, and that is to protect the people and secure the state. At sa kabila ng bangayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, mananatili raw na nasa gitna ang puwersa ng mga sundalo. Makikita nyo naman, buong-buo po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, and we remain to be a professional organization. So we are one, as we have always stated, if there's one AFP, there's one Philippines, and with strong AFP and strong Philippines. Mariinding pinabulaanan ng AFP ang kumakalat na balita ng pag-aaklas umano sa hanay ng mga dating general at sundalo. Ito pong sinasabi niyong mga movement na ito, no? Na meron daw pong mga plot na sinasabi dyan. Klaro po, wala po itong katotohanan, and the AFP is intact, professional, and disciplined. Disinformation lamang po ito, no? And ang gusto po natin, hindi po magkaroon ng paghahasik ng gulo at duda sa ating mga kababayan. Kasabay nito, naglabas ng Manifesto of Support sa Marcos Jr. Administration ang Association of Generals and Flag Officers. Suportado daw nila ang anti-corruption drive ni PBBM sa harap ng flood control scandal. Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO, no? Which is composed of more than 1,000 officers. Ang alam ko, yung dalawang general na leaders o identified leaders na nag-stage ng rally sa Gate 4, hindi sila miyembro ng AGFO. Sa kanyang social media post noong September 17, sinabi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na lalahok ang ilang miyembro ng AFP, PNP at mga reservist sa pag-aaklas. Ayon sa Army, may nalabag si Barsaga sa RA 7077 o Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act. Recommended for delisting na ngayon ang kongresista na isa ring Army reservist. Para sa agenda, Francis Polve,
Bellionario News Channel. Okay guys, so yan po. No? So, medyo wala po pala talaga sa hulog itong isa, no? Yung Barzaga. Tama ba? Kiko Barzaga. Kasi isa siyang reservist pero siya po ay partisan. Tama ba? Okay? At the same time, so ngayon, delist na siya. I-delist na or delisted na. Pareha lang yun. Tanggal ka na, boy. So, ayan po, no, bakit napakahalaga po nito, no? Tignan po ninyong maigi. Ba? Itong mga banat po ni BP Sara, hindi po basta banat lang na politika. Ito po isang uri na ng stabilization sa ating bansa, ating gobyerno, sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga fake news, no? Yan po, no? Lalo na itong isa, yung Kiko Barzaga ba to? Tama ba? Yan. Ayan po, no? Sabi, may mga reservist daw, PPNP may possibly join the protester against the corrupt Marcos administration. Tingnan po ninyo, anti-Marcos pala po ito, kaya po bias din. No? Dapat hindi po tayo pro, dapat gitna, no? Diba, ganyan, gitna, timbangan. Ayan, no? Ganyan ang timbangan. Diba? Mga ganyan yan. Pag pinatungan mo dito sa kabila, gaganon. Tapos pinatungan mo yung kabila dito, gaganyan. Pantay yan. Diba? Paano gagawin mo kapag ka-pro ka? Dito ka na, no? Dito ka na lagi. Pro ka na pro. O, paano mo titimbangin yung kabila? Bias ka na. So, anong i-expect natin? Diba? Puro negatibo at destabilisasyon sa administrasyon ngayon sapagkat gustong pumasok. No? Sinong gustong pumasok po? Wala nang iba, ang mga Duterte sa mga susunod na eleksyon, especially sa presidential, kaya dapat po oriented po yung mga mamamayang Pilipino dun sa boto-boto na yan, na kung hindi na perpekto at may mga issue ng kasalukuyang administrasyon ngayon na Marcos, lalo pong malala kapag ka Duterte, no? Isipin ninyo, ganyan ang galawan. Fake news ang peg. So, hindi maganda po ang mangyari. Tapos, parang matindi pa sa Marcelo. Pag ang mga Duterte namuno, kung hindi ka gagawing BO-BO, gagawin kang adik. No? Kahit yung mga pro Duterte mismo, sila po yung mas tila galawang adik pa po. Yan po yung mahirap. Pangit po ang nangyayari po ngayon sa atin dyan. Pangit na nangyayari dahil ito po ay bias na mga opinion at hindi talaga para sa mamamayang Pilipino. Dahil una, ang ating pong pangalawang Pangulo ngayon, Vice President na si Sara Duterte, may issue po yan ng korupsyon. Diba? Anong ginawa? Diba? In-archive. Yan po'y nakakatakot. Isa pong malaking kinakarap kaya pag-pray po natin na maging maayos yung gobyerno. Hindi po maupo sa gobyerno, sa posisyon yung mga tao po na number one, hindi naman talaga nakatingin sa interest ng bansa natin. Nakatingin pa po sa kung saan dapat sana pinoprotektahan ang ating bansa sa kalaban, doon pa po sila nakapanig. Tignan mo, basta Duterte, DDS, o mga pro Duterte Black, diba? Lahat po yan ay mga karaniwan na po ay pro China, diba? Anong i-expect po natin sa kanila? Wala po tayong i-expect na maganda sa kanila. Tayo po ay mapapasa ilalim sa malawakan, no? Worldwide na agenda ng China na sila po ang mamuno. At ito po, no, pagpapakita po yan na paggagawa ng kung ano-anong kwento. Kaya po makikita po ninyo na
ang AFP po mismo pinapabulaanan itong mga akusasyon po na ito, alegasyon, mga haka-haka, no, chismis na ang AFP at ang iba pang mga retiradong, diba, mga dating sundalo, maging PNP nga yung binabanggit po rito, wala pong pakikipagkaisa po diyan sa paggulo dito sa bansa natin, unless may kaso po ang ating kasalukuyang Pangulo o may pagmamalabis, dyan po nangyayari, nagaganap po yan, diba? Tinatawag nga po nilang kudeta, pero hanggat hindi po nangyari yan, hindi po yan makatarungan na sinasabi ninyo na may ganyan, na hindi stable yung bansa natin. Isa pong kasinungalingan, dahil ngayon po no, awa ng Diyos, stable pa naman po yung ating gobyerno. Ikaw, anong masasabi mo dito sa komento po ni VP Sara, no? Na hindi na stable, tama ba yun ang sinabi niya? Disclaimer lang, ha. Ano po ang masasabi nyo dyan? Pati yung kinomento ni Kiko Barsaga na ganyan ang fake news, siya nga po ay didilis na yata o dinilis na. Ikaw, ano masasabi mo dyan sa mga bagay na yan? Comment down below, and please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.